Nung unang in-offer sa'yo na maging host ka ng Itbulaga, ano yung unang pumasok sa isip mo? Meron ka ba bang pangarap sa buhay na hindi natutupad? Ano yun at bakit? Share one of your favorite moments this 2023. Ano ang mas priority mo ngayon? Love or career? Any regrets this 2023 and why? Hey guys! What's up? It's Kim Boy. Welcome back to another vlog. This is Vlogmas Day 2. If you guys don't know, I'll be doing Vlogmas this year and upload ko na yung first episode kahapon. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. It's my day sa Itbulaga. So panoorin nyo yun. But for this vlog, I'll be doing a quick Q&A kasi it's been a while since I did my last Q&A. So simulan natin doon. Meron kayong additional questions, i-comment nyo din sa baba. But I've already picked some questions na sinend sa akin through Instagram. Ayan, nag-post ako kanina. So yeah, let's start. Simulan natin. From Jennifer Luge, from Ate Jen, sabi niya, ano ang mas priority mo ngayon? Love or career? Kung hindi ko na isa-showbiz to, unang-una, wala naman akong love life ngayon. So, career talaga. Sobrang ganda ng trabaho ko ngayon and I waited so long to have an opportunity like this. Hindi ko siya sasayangin. I want to focus and always do my best every day sa trabaho ko. Kaya pinag-iigihan ko talaga ng mabuti. Yung love, pag dumating siya, tingnan natin. Pero focus ko talaga ngayon, career. And if ever naman may dumating na love, I hope na maintindihan niya rin na mahal ko yung trabaho ko, gusto ko yung ginagawa ko. Hopefully, ma-balance naman if ever may dumating. Second question, this is from Lunay. Sabi niya, plans for Christmas. Actually, gusto kong mag-travel kung mabibigyan ng chance sa ibang bansa ulit. Kasi syempre, work ko ngayon, it's very demanding when it comes to time kasi everyday siya. Hopefully, sa Christmas break, mabigyan ako ng chance na pag-travel sa ibang bansa ulit. So, yon, tingnan natin. Next question, this is from Wana07. Ninang Wana, what is your best lesson and learnings for 2023? Sobrang daming mga lessons, but isa siguro sa mga natutunan ko is do whatever makes you happy. Yun talaga yung medyo tumatak sa akin ngayon. Do whatever makes you happy. Kasi kung para sa iyo ang isang bagay at pinaghirapan mo to, darating at darating siya at mangyayari yun sa buhay mo. So, gawin mo lang talaga kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin, yung na-enjoy mo. Kasi darating yung time na makukuha mo siya if tsatsagain mo lang talaga. Go lang ng go talaga and laban lang in life. Ito naman from Joma of 14. How do you want to be remembered in life? Parang related na rin to dun sa isang tanong. I want to be remembered as someone na pinursue yung gusto niya sa buhay. In-enjoy lang talaga yung buhay and ginawa kung ano yung magpapasaya sa kanya at sa mga tao na sa paligid niya. So, yun lang. Sobrang simple lang. I just want to be remembered as someone who lived his life to the fullest. Yun lang. Ito naman, from Yeno89. Kilala ko rin to, si Honey. Hi, Honey! Saan ang next country vacation mo? Hashtag Kimboy Vlogmas 2023. Ang next country na gusto kong puntahan ay hopefully pwedeng Turkey. Nasa listahan ko yan. Pwedeng Greece. Pwedeng UK, United Kingdom. Gusto ko pumunta dyan, sa London. Ano pa ba mga nasa listahan ko? Gusto ko pumunta sa India. Gusto ko pumunta sa Egypt. Kaso parang medyo magulo dun ngayon. Pero nasa listahan ko din yan. Gusto ko pumunta sa Africa. So yun yung mga nasa listahan ko. Hopefully, mabisita ko. Kasi this year, natupad yung Israel. Natupad yung South Korea. Guam. Yan yung mga natupad ko na destinations na napuntahan this year. So, hopefully next year, bago naman. Ito naman, si _Julian Castro. What's up, Julian? How's your 2023? Siguro yung 2023 ko is my unexpected year na punong-puno ng blessing. Hindi ko in-expect na yung taon ko ay magiging ganito kasaya, ganito kapunong-puno. Kasi, to be honest, hindi ko talaga alam.
kung saan ako pupunta ngayong taon. Pero dumating yung blessings. Ganun pala talaga kapag binigay mo na kay Lord and hinayaan mo na talaga siya yung gumalaw para sa'yo, yung mga plano niya ang masunod, magugulat ka na lang kung saan pupunta yung buhay mo. So ganun kasi yung ginawa ko. Sabi ko talaga, nung nagdasal ako, medyo na-lost ako, but sabi ko sa kanya, thy will be done. Kung ano talaga yung para sa akin, ibigay mo sa akin. And yun, nagulat na lang talaga ako na dumating yung blessing ng 8 Bulaga. Eto, from Gigit C. Ninang Gigit, hello. Meron ka ba bang pangarap sa buhay na hindi natutupad? Ano yun at bakit? Siguro yung isang sa mga pangarap ko sa buhay na hindi natutupad ay magkaroon ng isang business na siguro may tindahan, it could be a restaurant. Actually, yun yung isa sa mga problema ko. Hindi ko pa alam kung ano yung business na gusto kong gawin. So, hindi ko alam kung restaurant ba, hindi ko alam kung tindahan ba, hindi ko alam kung gasoline station. Pero ganyan yung mga naiisip ko. Yun, isa yun sa mga pangarap ko na hopefully ay mabigyan ko ng panahon na isipan talaga. At syempre pag-ipunan din. And hopefully magkaroon ako ng business na matatawag kong sarili ko. Ito naman, si Miss Jesselyn. Ano po ang na-feel nyo na kayo ni Miss Win ang partner sa dancing duo EB Fam? So, sa mga hindi pa nakakaalam, meron kasing contest ngayon sa 8 Bulaga na dancing duo. And then, yung mga host, pinag-partner-partner and na naging partner ko nga ay si Winwin Marquez. And this coming Saturday ay mag-perform kami. So, ako sobrang saya ko na si Win yung nakapartner ko kasi Win is very professional. Sobrang talino niya. She's very graceful. She is very class. I want to challenge myself na kung ano ibibigay ni Win, maibigay ko rin. I'm so excited sa magagawin namin kasi nagmi-meeting na kami, nag-uusap na kami, and sobrang dami naming plano and sana ma-execute namin ng maayos. But I'm very excited. So kung may chance kayo, abangan nyo yan sa December 9. Yan. And hopefully ma-vlog ko rin yung mga preparation namin, yung performance namin. Yun, very excited kasi sobrang kakaiba rin talaga yung gagawin namin for 8 Bulaga sa dancing duo. Si Juliana_Argoso. Anong wish mo ngayong Pasko? Ang wish ko lang talaga ngayong Pasko ay, of course, makasama yung family. Actually, medyo hindi ko pa alam kung magiging magkasama kami lahat, buo. Kasi yung iba may mga trabaho, si ate, hindi pa rin sure, si King, I'm not sure, yung bunso namin, hindi ko alam. So, this Christmas is gonna be a little bit different kasi nga hindi kami kumpleto, unlike last year na parang lahat kami nandito lahat. Di natin alam, mahaba pa naman ng December, baka biglang may magbago. So yun yung wish ko, although no pressure naman kina ate na umuwi sila at sa mga kapatid ko. But syempre, yung wish is sana kumpleto pa rin kami. But other than that, yun lang talaga, sobrang kontento ako. Good health lang siguro for my family and the people around me, and kayo rin sa lahat lang. Yun lang talaga yung wish ko. Ito pa, from Jennifer Luge, 17, si Ate Jen ulit. Nung unang in-offer sa'yo na maging host ka ng 8 Bulaga, ano yung unang pumasok sa isip mo? Unang-una, syempre, kinabahan ako. Kasi medyo magulo pa nung time na yon, lalong-lalo na nung pumasok ako. Marami pang mga nangyayari. Kinabahan ako kung kaya ko bang gawin yung ine-expect sa akin. Pero, nagulat din ako, and also, naging thankful kasi isa ako sa mga naisip nila. Yung talaga yung pumasok sa isip ko, medyo mixed emotions, pero I trusted again si God na pinagdasal ko ulit yon, na sabi ko sana tama yung desisyon ko, i-guide niya ako sa lahat ng mga bagay na gagawin ko, and it just turned out to be an amazing experience until now. Sobrang thankful pa rin ako. So, yun. Ito naman, si Cheesy Me. Cheesy Me, sabi niya, share one of your favorite moments this 2023. Siguro, isa sa mga favorite moments ko ay January 1, yun pa lang talaga. New Year, favorite moment ko yon na nagkasama-sama kaming family dito sa bahay namin. Nag-celebrate kami, nag-countdown kami ng New Year. That's one of my favorite moments. Another one is siguro when I visited Israel. Kasi isa talaga yung sa mga pangarap ko. So alam nyo na yon na talagang malapit ang puso ko kay Lord, and gusto ko mapuntahan yung Holy Land, and nangyari siya this year. So isa yung
sa mga favorite moments ko na nakapunta ako ng Bethlehem, ng Nazareth, ng Jerusalem. Napuntahan ko yung mga lugar na nababasa ko lang sa Bible and naririnig ko lang sa misa. Another one is our Japan trip and South Korea trip with my parents. Kasi yun yung trip na ako lang tsaka yung parents ko. Kumbaga parang talagang nakasama ko yung parents ko in a very intimate way. Kumbaga parang naramdaman ko na anak ako, naramdaman ko na may magulang ako, naramdaman ko na tumatanda na sila, naramdaman ko na malaki na ako. All emotions. Na-treat ko sila ng pagkain, nabibigay ko sa kanila yung mga bagay na gusto nila. Yung talaga isa sa mga favorite moments ko. Bilang isang anak na malayo sa parents, feeling ko nakabawi ako doon na nabigay ko sa kanila yung mga moments at bonding na siguro namimiss din nila sa akin at namimiss ko sa kanila. One of my favorite moments. From Jeraine Rondina, how was working in EB Fam? Alam niyo guys, isa yun sa mga pinagpapasalamat ko talaga na sobrang bait ng mga host tsaka ng mga staff. Nung una, syempre kinakabahan ako kasi hindi ko alam yung magiging pagtanggap nila sa akin doon. Nagulat din talaga ako na sobrang welcoming nila, sobrang babait nila. Off-cam, meron kami mga bondings, kumakain kami sa labas. Sobrang nakaka-amaze na hindi lang kami pamilya sa show, kundi pamilya rin kami sa labas ng show. Parang nakahanap ako ng mga kapatid, nakahanap ako ng kuya, kay Kuya Paolo, kay Yorme. Nakabuo ako ng barkada sa kanila na hindi ko in-expect na mahahanap ko yung ganong pagkakaibigan sa isang katrabaho or sa isang kaibigan. Very thankful ako sa EB family. Nakakatuwa. Ito pa, from Ashaga Mary Joy. Ano yung memorable mong vlog na hindi mo makakalimutan? Pinaka-memorable na vlog? Siguro, isa yung yung hitting 1 million subscribers habang nasa quarantine ako. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo yun. Kasi sobrang kakaibang experience yun sa akin na sobrang happy ako na na-vlog ko. Kasi guys, nag-hit ako ng 1 million subscribers on YouTube after 8 years while in quarantine. Sobrang nag-flashback lahat talaga ng mga ginawa ko, ng journey ko. Nag-flashback lahat. And isa sa mga favorite vlogs ko na tsinaga ko rin in-edit. Panoorin nyo para malaman nyo kung bakit sobrang tsaga ko siya in-edit. Until now, minsan, pinapanood ko pa rin siya kasi favorite vlog ko yun. Ito naman, si Rebecca Curse. Sabi niya, kailan po uuwi sila Tita Mommy and the whole fam? Miss na po namin ang vlogs with them. So, eto na guys. Isa sa mga revelations sa vlog na to, I'm very excited to let you guys know. Actually, ayaw nilang ipasabi. Pero, since, eto na, sasabihin ko na, they're actually on their way here sa Pilipinas while we're talking. Papunta na sila ng Pilipinas dito and they're gonna be here in the Philippines with me for good. So, yun guys, ang isa sa mga amazing revelation and secret. I'm so excited. Sa lahat naman nangyayari sa buhay ko, I decided na it's about time na makasama ko naman yung parents ko. Pauwiin ko na sila dito kasi kaya ko naman na sana magpatuloy yung mga blessings para ako na talaga yung magtrabaho para sa amin. So, yun, yung isa sa mga good news na gusto kong i-share sa inyo. My parents are gonna arrive tomorrow. Big decision na pinag-isipan ko talaga, and of course sila gusto na rin naman nilang umuwi at makasama ako, makasama yung mga kapatid nila, mga relatives sila dito. They've missed a lot of events and occasions and it's about time kasi matanda na rin sila. So hopefully bukas yun yung day 3 vlog natin, susundin ko sila sa airport and yeah, surprise guys! Ito naman, si Cracker_YJ, si Iman to. Hi Iman! Now that you have a wider reach, ano ang pakiramdam na araw-araw kang nasa TV? Siyempre masaya. It's a different experience every time. Kahit na ginagawa namin yung show, araw-araw, kakaiba siya. Every day, nasa-challenge din ako na, yun, nakikita nyo ako sumayaw, nakikita nyo akong kumanta, nakikita nyo ako mag-host. So, it's a totally different experience kumpara sa pag-vlog na talagang kwento lang ng kwento or nagta-travel lang. Yung talaga, nasa-challenge ako na galingan sa lahat ng mga performances or mga bagay na pinapagawa nila sa akin. Kaya nakakatuwa din kasi nakikita ko yung sarili ko na nag-grow. Nakakatuwa. Siyempre, very grateful and nakaka-challenge siya. Ito naman, for our last question from KG Loves Red Ever. Hello, Kenneth. Any regrets this 2023 and
why. Alam nyo guys, isa yan sa mga bagay na ayoko, yung meron talagang regrets. So, in everything that I do, ginagawa ko siya kasi ayoko magkaroon ng regrets. Sa lahat ng mga bagay, good or bad man siya yung mangyari, kahit na bad yan, no regrets pa rin kasi I know that I'm gonna learn something from it. I know that I'm gonna grow after. So, no regrets ako always. And naniniwala ako na everything happens for a reason. So, ayan guys, I think medyo mahaba na tong vlog natin. But yeah, this is my 2023 Q&A catch-up vlog. So, sana nag-enjoy kayo guys sa vlog na to. And kung meron pa kayong ibang mga questions, i-comment nyo lang yan. Kung meron kayong mga suggestions for Vlogmas, i-comment nyo rin yan kasi nag-iisip ako ng mga ideas sa mga pwedeng gawin this year. And abangan nyo dahil Mommy and Daddy will be here in the Philippines starting tomorrow. So, ayan guys, surprise! Sana ay makagawa kami ng more memories and ma-share namin sa inyo kasi alam ko na marami sa inyo ang natutuwa kapag kasama ko si Mommy and Daddy sa mga videos ko. So, hopefully ay maibalik natin yon and mapasaya namin kayo. So, ayan guys, this is for Vlogmas 2. Kung meron pa ibang vlogs na gusto nyo gawin ko, just comment down below and I'll see you guys on my next vlog tomorrow. Bye guys!